natin ang ating Diyos. Today is a good day to remind us how great our God is. Amen. How good He is, how faithful He is. Sa buong linggo nating pinagtagumpayan at ang ating kalakasan na nagmumula sa Diyos captured us to be with us today. Amen. So sabi po dito, bago po tayo magpasimula, I want to encourage you with the Word of God from Psalms 145 verse 3. Sabi po dyan, great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Today, let us draw near to God in praise and worship. Let His majesty captivate our hearts and still in our hearts this wonderful truth of who He is and His greatness. Shall we all stand? Let us pray. Hallelujah. God, our Heavenly Father, we are called to extol You. Thank You for the truth that You are a great God, that You alone is worthy of praise, honor, and majesty. Today, as we draw our hearts to You, as we surrender and humble ourselves before You, fill us with Your presence. Today, we choose to submit and surrender everything to You. We acknowledge of our sins and ask for Your forgiveness. Remind us that even when we find life difficult, that we should take note of this call to lift up our eyes, to lift our hearts in worship by praising Your name, praising Your greatness, praising You, Jesus. Kung kami man ay napanghihinaan, our priority must acknowledge the greatness of God who carries the hurting hearts and refreshes every soul. When we are faced with difficult decisions or find our faith is being challenged, we should turn to Your word that will bring us back to our focus, that You are our Lord, the God, and the joy of our salvation. May we never forget Your grace and Your goodness to all Your children, and keep our hearts in a state of ready and worshipful praise. You alone are worthy of honor and highly to be praised. Let Your Holy Spirit open the eyes of our understanding of Your word, of Your presence, of Your love more and more, for us to be transformed day by day. We thank You, Lord, and we honor Your name. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos. This is a good day to celebrate na Siya lang ang ating Diyos na karapat-dapat ng ating papuri, pagsamba, pasalamatan natin Siya sa Kanyang lahat ng mga ginawa sa ating buhay. Hallelujah! We praise Your name, Jesus. Let us give our hearts to God. Let us praise Him. Let us worship His name. Hallelujah! We praise Your name, Jesus. Praise
Spirit. You are here. Have your way, O God. We make room for you today as we feel this atmosphere of praise. You are here, Lord. You will freely move and captivate our hearts and cause us to draw into your presence. So worship you, Lord, as we give you thanks, as we give you praise, as we honor your name, as we glorify your name, Jesus. So you are great. As we continue to declare the greatness of God, as we sing this song. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemies. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heavens above. Great is the Lord and most worthy of praise. City of our God, the city of our God, the
We lift your name, we lift it high. Oh God, sovereign God, the King of Kings. We open our eyes, we open our hearts,
Magandang umaga po sa lahat. Grabe, napakabuti talaga ng Diyos sa atin. So, na-bless po ba tayong lahat? Amen. So, kahit umuulan ngayong araw, hindi ito naging hadlang para tayo ay magtipon-tipon at maglaan ng oras upang purihin at sambahin ang Panginoon ngayong linggo. So, tunay nga kapag ang puso natin ay uhaw sa presensya niya, walang panahon o sitwasyon ang makakapigil. So, salamat sa kanyang kabutihan at sa pagkakataong makasama ang bawat isa sa presensya ng Diyos. So, before we proceed, meron tayong mga announcements at mga gawain sa ministry where you can be involved and grow deeper in your faith. So sa ating house churches, we have Galyato Residence, Cloud Residence, Lauryo Residence, Magbanwa Residence, Ambulong, Daguno Residence, and lastly, Villaco Residence. And also, we have our Women's Fellowship. So every Tuesday po siya at 6 p.m. So yung venue is to be advised. And meron din tayong Men's Fellowship every Wednesday at 6 p.m. So yung venue then is to be advised. We also have our COTR Outreach Center. So from North area, we have the upper room outreach at 6 p.m. onwards. Sa South area naman, South area, House of Worship, outreach 6 p.m. onwards. We also have the children's ministry, so it aims to nurture children to loving a relationship to Jesus. So itong platform where we can also nourish their physical needs through feeding. So, sa mga willing or to those who are willing to pledge and sponsor, so please indicate lang sa ating stewardship slip yung amount as now. And as of now, meron tayong 4 sites for our children ministry. So sa ating water baptism, as soon as you desire and decide. So sa mga gusto at ang ready na yung kanilang puso, ay welcome po at andito po ang ating church na kung gusto niyo po magpa-baptize, pwede pong ma-reach out yung... Okay. So bago po yon, meron po tayong mga first-timers. So pag tinawag po inyong pangalan, maaari po kayong tumayo. So first, si Russell Tracy Paralag. Russell. Si Michael F. Adolfo. From Bukid Dalipapa. Si Ma'am Madonna Dordas Bodo. So from Green Tongkan. Next, si Mylene Villatura. April 30. Okay, isa lang pala. Si Teresita C. Estrope. Welcome po sa Church on the Rock. And now let's proceed sa ating announcement nga. Sa ating youth fellowship. So, yung venue ag time po is to be advised. Also, we have our corporate prayer every Saturday morning, 10 a.m. to 12 noon. So, yung venue po is sa Galyato Residence, sa Yapak. So, Heart of Gold,
Heart for Gold, we have our Senior Citizen Fellowship and Bible Study. Every Sunday po yan sa Galleto Residence din ulit. Sa Yapak po. And also, we have our sports ministry. The purpose of this ministry is to use sports as platform for sharing the gospel of Jesus Christ with young children, young adults, and even adults. So let's encourage our sports enthusiasts to get involved. So if you are willing, so please connect with our sports coaches, kay Bro Nunoy Kawaling, and kay Bro Joey Sisio and Ma'am Mayla de los Santos. Next, we have also our discipleship training and visitation, follow-up, and Bible study ministry, reaching out to church members and Bible study contacts to ensure they are supported and integrated into church community, and also guiding them in their faith journey. So, huwag din po natin kalimutan na i-like, i-follow, and i-share our page, Church on the Rock Boracay Assembly of God, and every social media platforms, which are the FB, Instagram, YouTube, and their way, every day may posting ng mga verses and updates sa ating ministry. MM33 or 1 million new churches in the world. OHB, Operation Home Base, every household a house of God. OMG, One Mission Giving, so 50 pesos amount po para sa ating mga missionaries and local and abroad. The AGSO, Assemblies of God, School of Workers. And also we have this street evangelism. So this Sunday afternoon, meron po street evangelism. So, yung assembly po, ang time is 3 p.m. So, we are calling our might men to join. Kung may mga women po nga willing, so you can join and you are much welcome. So, ngayon, dadako naman tayo sa stewardship at tinatawagan ko po si Sister Jessica Sacapanyo upang bigyan tayo ng kaalaman para sa ating pagbibigay ng tithes and offering. Grabe siyan yan now. Ayos kita yan bukon tagalitot amo nga pitsa ang ato nya ginbasa. Okay, palakpak sa Ginoo. Parang naninibago po ako sa atin sa umagang ito. Kung ano po kalamig ang panahon, parang ang lamig din ng ambience. Napil nyo? Isang malakas na bagsak ng palakpak. Ang lahat ng hininga ay magpuri sa buhay na Diyos dahil karapat more. Dahil karapat dapat siyang tumanggap ng lahat ng papuri. Ay din inyong palakpak para kay Kapitan Ran. Na ano inang palakpak? Okay, let us open this is a review because I know Church on the Rock people are givers. Amen? Abi, tapi ka, imo katabi. Givers ka, bro? Givers. O kung givers ka, naka-ready na ba yan? Oh, amen. So maging happy tayo, maging joyful tayo sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Okay, open your Bible in the book of 2 Corinthians. Review ito because I know all of us is really, really good when it comes to Scripture. But now, let us apply. Okay, 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Ang sabi dito, sundan nyo, sundan natin. Sa English, sino ang may English Bible, sino ang may Tagalog? Okay, basahin natin. But just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the law, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in the grace of giving. Oh, mayroon dito sa Tagalog, kayo'y tanyag sa pananampalataya at pagpapahayag. Tanyag ba tayo?
Of course, lahat ng mga Kristiyano, tanyag yan. Magaling yan. Magaling mag-share. Magaling magwali. Okay. Tanyag saan? Sa kaalaman, sa kasipagan, at masisipag sa inyong pag-ibig. Pag-ibig kanino? Sa kanila ng mga disciples. Sa gawain ng Panginoon. So sabi ni Paul, sikapin din yung manguna kayo. So since nanguna kayo sa pagpipreach, kaya may preach evangelism, nangunguna kayo sa pagsishare ng kay Lord, nangunguna sa mga gawain, may isa pang bagay na dapat tayong manguna. Ito ay ang pangunguna sa pagbibigay. Excel in giving. So dapat pala nangunguna ka rin. Hindi lang magaling ka mag-preach, kundi dapat manguna ka rin. Hindi lang din magaling ka magkakawang gawa. Kailangan manguna ka rin sa iyong pagbibihay. Bakit daw? Kasi ito ang patunay na mahal mo ang Diyos. Ito pala yun. Kung giver ka, ito yun manifestation na talagang in love ka sa Lord. Kasi wala kang ginadagok. Wala kang sarili sa iyong sarili, kundi pinagkakaloob mo para sa Diyos. So, review ito. So, kung nagahatag kita sang finances naton sa Ginoo, naga-express kita sang aton nga love sa iya. So, but the Bible says, the love of many will going cold in the last days. Then, ang bantayan natin. Para hindi tayo mag-cold, bantayan natin ang aspeto na yan sa ating buhay. Pangalawa, kung nagahatag kita financially sa Diyos, gina-expand naton ang iya nga church. Ga-expand ang church because of the finances that we give. Pangatlo, nagahatag ini sa aton sang everyday nga kaginhawaan sa aton nga kabuhi. Wala ka nagahikahos. Kay ang tawo nga mahinatagon, wala ina nagahikahos. Sino dire ang nagahikahos? Hulat ka mo to sa gate do na ho. Tawan ka mo ninong Dani. Joke lang. Okay. So may apat na bagay na gina-remind sa aton sini nga aga nga bago kita maghatag or magbalik. Actually, the term that we use on that is not hatag because tithes is different from the offering. Dapat hindi naton kalimutan, it's returning because the owner of it is God. So Church on the Rock people are generous in giving yet faithful in tithing. So, isang review na dapat natin tandaan na bago tayo magbigay, kailangang i-remember natin ang apat na prinsipyo na ito. Dapat bawat Kristiyano may apat na prinsipyo. Remember that God, number one, God is the owner of everything. That is the number one thing. Owner siya ng iyong hininga, hininga ng iyong anak, hininga ng iyong pamilya, siya nagmamay-ari. Number two, God deserves and expect us to give to Him first before anything else. So ang pagbibigay, una talaga yan ang Lord. Kung natanggap mo ang salary mo, kunin mo na talaga yung tent mo. Tago mo na yan. Huwag mong bigyan ang Lord ng mga tira-tira at mga lukot-lukot. Diba? Kung nagbibigay ka sa mahal mo, yung pinaka-the best. Gabigay ka ng flower kasi mahal mo, hindi man lanta. Ang fresh man. So, ganun din sa Lord. Huwag naman yung parang galit ka, kinumos mo, linalagay mo na lang sa sobre. So, pang-tatlo, God expect us to give, cheerfully. So, let us see if our face is cheerful this morning. Parang ang bigat ng mga mukha. Wala, nagahibaya, nagangiti. Ngiti naman sa katabi. So, at ito, number 4. Ito tayo sa number 4. God expect us to give regularly and accordance with our own income. Ina-expect pala ng Lord. So, ano yung sinasabi mo, sis, na regularly? So kung hindi ka nagsimba, sini nga Domingo, wala mo na hatag ang imo nga tithes. Sa next Sunday, ihatag mo na. Dublihon mo na. Kay gina-expect ina sang Diyos sa imo, hindi mo pag i-rason, haywa man ako. Nung Sunday, wala naman ako Lord eh. No, that is not the reason because that is the principle.
that you should return what is God's ownership. Amen? So let us pray, maging masinadyahon kita, malipayon kita sini nga aga, nga ginabalik ta ang iya sang Diyos, kaginahatag ta nga may kalipay, ang ginabutang sa tagipusoon sang Diyos nga aton ihatag. Ginoo, salamat sini nga aga, sang imo nga presensya, napakalaking pasasalamat namin na ginising mo kami sa umaga na ito. Maraming salamat na ang pagdalo sa sambahan na ito ay hindi lang obligasyon, kundi ay pag-ibig ang nag-inspire sa amin para kami pumunta sa sambahan na ito, Panginoon, upang maluwalhati ka, hindi lang magparami, Panginoon, ng attendance, kundi, Lord, na habang kami ay dumarami sa attendance, dumarami kaming umiibig at nagmamahal sa iyo. E-bless mo ang iyong salita na dadalhin sa amin sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ang aming mga puso ay handang tumanggap, handang magpaturo, handang magpapakumbaba upang ikaw ang Diyos na ngumiti sa bawat buhay na mayroon kami nahaharap sa iyo sa umagang ito. Binabalik namin sa iyo, Lord, ang lahat ng papuri, lahat ng papasalamat dahil ikaw lang ang karapat-dapat tumanggap nito. E-bless mo ang mga kamay na nagbibigay at nagbabalik na mga kaloob, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa pangalan ni Kristo Jesus, hinihiling namin ito. Amen. Amen. Sinasabi ng salita ng Diyos, sisig-ibig at umaakbang, ang siya niyong maranasan pag nagbigay, pag nagbigay, nagbigay, ng may kagalakan, nagbigay, mula sa Maraming salamat po sa inyong tithes and offering. So as we gathered around, let's open our heart and minds to receive the truth and wisdom as He give Him our undivided attention, and i-prepare po natin ating puso na makareceive ng blessings that await us. So let's welcome our Reverend Pastor Rolando Atienza. Jokes na. Good morning! Pagdating ko kay kanina, nilamig ako. Kasi maganda ang ambience ng Panginoon. Binanggit ni Jessica ang pag-ibig. At binanggit din ni ang heart. Tama? Ang tema natin ngayon about love. Sino ang in love? Bakit si Sonalyn tinitingnan si Russell? Sino ang in love dito? Itaas ang kamay. In love kayo sa alin? Bakit bakit ilan lang ang in love ngayon? Ako nang umalis si Mrs., lalo ko siyang inibig. Sabi ngiti ni Mayla. Kasi nakakamiss. Nakakamiss ang kanyang galit sa akin. Sino ang in love dito? Sino ang nagmamahal? Pagitaas ang kamay. Yan, pag hindi mo itinaas sa kamay mo, ibig sabihin, hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Dalawang mensahe ko sana, dinala ko, ibinigay ko kay Karen about the Holy Spirit and the love of the Lord. Kaya lang sabi ko, mahaba yung sa Holy Spirit. Kasi very detailed.
kung paano natin itrato ang Holy Spirit na kaibigan, matalik na kaibigan. But maybe next time, I want to share that na nandito tayong lahat kasi kulang tayo eh. Sa pagkalagay nyo, kulang tayo. Kulang ano? Kulang wala ang love ni Jessica. Wala din ang love ni Brother Raymond. Kulang eh. So next time, but I am prepared this because we need love. Everybody say, I need love. I am love. I am love to the Lord. Isang bagay lang gusto ko sabihin sa inyo na ang love ng Lord hindi katulad ng love ng tao. Sino sa inyo agree? Ang love ng Lord, ang love ng Diyos, hindi katulad ng love ng tao. Katulad ng mag-asawa. Kung minsan, nababahira ng hindi magandang pagtrato ang love. Nasusuppress ang love, nababiolate ang love, na maltrato ang love. Kung minsan ng mag-asawa. Kung minsan nawawala ang love. Kaya kung minsan, nang kayo'y bago pa lang kayong kasal ng courtship, parang hindi makadaan ang hangin. Kapit tuko kayo. At wala kayong pakialam kung ano ang masagasaan ninyo. Tama. Pero ngayon, nauna na si ma'am, nauli si mister. O kung minsan nauna si mister, naulihi si ma'am. Pagdating sa shopping center, si ma'am lang ang nag-iikot, si mister nakaupo na lang. O dati, si mister ang nangunguna. Oh, ito, bagay sa'yo. Diba? Mga men? Tama pa, mga lalaki? Pero ngayon, ayaw mo na. Malagkit. Amoy pawis. Amoy ihi ng bata. Amoy suka. Amoy tuyo because nagluluto. Ganon ang pag-ibig ng mag-asawa minsan. Pero there is sometime, may makikita pa rin tayo ang pag-ibig nila lasting. Kahit tumatanda na, lalong nagsisweet. Ayun ano, tawa si Brother Danny kay Sister Elma. Iwalay na kupuan. Buti na lang si Brother Justin, napagitnaan ng anak nila. Praise the Lord. Ang iba dito, sama ng loob dahil hindi nakasama ang mahal sa buhay tuwing linggo. Sino sa iyo natutuwa na nag-iisa ka lang tuwing linggo nandito? Pag natutuwa ka, ibig sabihin, may problema ang love mo sa partner mo. Tama? Bakit ayaw nyo mag-agree? Ang love ng Lord, hindi katulad ng love ng magsyuta. Tama? Magsyuta. Kasi kung minsan malikot ang pag-iisip ng magsyuta. No? Malikot ang pag-iisip ng magsyuta. Kasi ang mata, malikot din. Kaya nawawala kung minsan yung tamis ng courtship na iba. Bakit Pastor, punta ka na dyan? Kung minsan,
ang pag-ibig ng Diyos hindi pa katulad ng pag-ibig ng magpamilya. Bakit? Kung titingnan natin ang survey, na nang tumanda na ang mga matatanda, ang mga magulang, pinabayaan na ng mga anak na wala ng pag-ibig. Kasi kung minsan ang pag-ibig ng mga magpamilya, natuunan sa iba. Natuunan sa iba, sa barkada, sa ibang tao, hindi na nakatuon sa pamilya. Kaya kung minsan, pag uwi, wala nang dala. Doon na sa barkada. Tama po ba? At kung minsan, ang pag-ibig ng Diyos, hindi katulad ng mga sabungero. Pag gising sa umaga, yung hinahalikan, yung manok, hindi ang asawa. May papila-pila. Tapos may vitamin pa na. Tapos may itlog pa na. Tama? Tapos pasikad-sikad pa. Ng asawa nandoon nagluluto ng almusal. Hindi naman apektado dito si Sister Delia. Sino dito ang mga single? Hindi single ng motor ha. Mga balo. Sino dito mga balo? Taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. May mga balo din na lalaki dito. Meron ba? Wala no? So, ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin makumpara sa pag-ibig ng tao. Because what is the love of God? Ang tanong, ano ba ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Yun ang pinakatanong. Kanina, ang sinabi ni Jessica, kung iniibig mong Diyos, hindi ka absent. Tama? Hindi ka absent sa lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos. Kung na-experiencean mo, hindi ko masyado maka-Pentecostal boses. Kasi masakitan ng nalalamunan ko. In Psalms 63 verse 3, nakita natin, if you experience the love of God, kinikilig ka. Amen. Sino naka-experience sa inyo sa love sa Panginoon na hindi ka na makatulog? Hindi ka na makakain. Maliban na lang kung magdaming tagyawat mo sa ilong. Pero at least may pag-ibig ka sa Lord. Tama? Sino sa inyo nakaranas ng pag-ibig ng Diyos na kahit sino hindi makapauntat sa iyo sa pagpalapit sa Diyos, sa pagpuri sa Diyos? Nandyan pa ba? Kahit persecuton ka, kahit palayasin ka, tuloy ka pa rin sa Lord because you experience the deepest love of God in your life. At saka ito ang pag-ibig ng Diyos, ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas, ngiti, kahit may mga problema. Tingnan natin ano ba ang nagawa ng Diyos. At ano ba ang dapat response natin sa pag-ibig ng Diyos? Mga kapatid, hindi ang pag-ibig ng Diyos, hindi lang one way. Siya lang ang iibig sa atin, hindi tayo iibig sa Diyos. Tama po ba? Pero ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Paano mo ma-expressar sa buhay mo at paano mo mapapakita sa kapwa mo na ikaw ay umiibig sa Diyos? Dahil lang ba natugunan ng Diyos ang pangangailangan mo? Material, physical, emotional?
o natugunan ng Diyos ang pangangailangan mo spiritual. Ang pinaka-importante dito, ang spiritual mo, nga respond sa pag-ibig ng Diyos. At hindi ito basta-basta lang na para panahon lang, kundi ito nagbibigay sa imo to fulfill you. Ibig sabihin, nag-push sa iyo, nagbigay sa iyo ng pwersa na hindi ito maupangan. And no one can stop you if you really experience the love of the Lord. Tama po ba? At wala ka idahilan na ayaw ko ngayon, bukas na lang. Ang pag-ibig ng Diyos, kung ma-experiencean mo, wala kang sinasanto. Kahit ang demonyo. Ibig sabihin, wala kang sinasanto, baka mangaway kayo ha. Wala kang sinasantong problema. Wala kang sinasantong oras. Ang importante sa iyo, maibigay mo sa Diyos ang pinaka-the best response sa kanyang pag-ibig. Tama o hindi? Nangyari na ba sa inyo ito? Na nang narinig mo at natanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, iba-iba ang pakiramdam mo? Kahit nobyo mo, bayaan mo? Dahil hindi Kristiyano? Dahil mas gusto mo na yakapin ang pag-ibig ng Diyos dahil doon lang ni mo masumpungan ang tunay na kaligayahan, overjoy sa pag-ibig ng Diyos. No one can fathom hindi natin maikumpara ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng sanglibutan na ito. Ang pag-ibig ng sanglibutan na ito ay temporaryo at maaari mawasak ang buhay mo. Dahil ang pag-ibig ng sanlibutan na ito ay hipokrito at hindi totoo at hindi sincero. Naintindihan niyo ang sinasabi ko? Huwag niyo akong pasigawan. Huwag niyo ako, kasi masama yung lalamunan ko. In Psalms 63, nabasa na niyo Psalm 63? Psalm 63, because your love is better than life, my lips will glorify you. Anong ibig sabihin yan sa Tagalog? The love of the Lord is better than life. Tama. Sila ni Jesus, if you keep your life, you lose it. If you lose your life for the sake of me, you found it. Amen. And my lips will glorify you. Ano bang kumakawas? Ano bang lumalabas sa mga bibig natin? Ano bang lumalabas sa puso natin? Because the abundance of the heart, the mouth speak. Lahat tayo epektado kung minsan hindi natin naramdaman at hindi natin natanto ang pag-ibig ng Diyos. Sometimes we fall of murmuring. Puro tayo reklamo sa Diyos. Puro tayo wala. Bakit sumigaw ka na, Pastor? Maganda pala kung sumigaw ako na wala ang kati ng lamunan ko. Sisigawan ko kayo. My lips will glorify the Lord because my life is not better than love of God. The love of God is better than my life. Ay bakit kung minsan puro na lang tayo, sarili natin ang tinitingnan natin, sarili natin ang binibigyan natin ang focus sa sarili natin. Kaya kung minsan nahihirapan tayo, sila ni Jessica kaya ang pagbibigay ay pagbibigay ng puso, pagbibigay na may pag-ibig. Bakit hindi mo magawa? Because you na-misinterpret mo ang love ng Lord. Akala mo ang love ng Lord para lang iligtas ka. Akala mo ang love ng Lord para lang pagalingin ka. Akala ng Lord,
Akala mo ang love ng Lord para lang bigyan ka ng pangangailangan mo araw-araw? But the Bible say, the love of the Lord is better than life, and my lips will glorify you. Kung eksperensyado ka sa gugma sa Diyos, you always say, Lord, thank you. You always say, Lord, hallelujah. You always say, Lord, salamat. Salamat. Eh tayo, kung minsan, hindi tayo magpasalamat sa Diyos, kundi tayo busog. Si Pastor nagagalit na. Ay, totoo naman eh. Hindi ba? Kung wala-wala ka, anong pumapasok sa isip mo? Punta muna ako kay kumpare. Baka may isang gantang bigas doon. Bakit hindi ka magdayaw sa Diyos, magsimba sa Diyos? Dahil hindi ka na mamamatay. Sabi na, man shall not live on bread alone. Hindi ka naman mamamatay sa isang araw na hindi ka kumain, basta may tubig ka lang. Kahit wala kang tubig, si Jesus na buhay, walang tubig eh. 40 days and 40 nights. No food, no water. Ay bakit tayo? Hindi tayo makapuri sa Diyos kung hindi tayo puno. Hindi tayo makapuri sa Diyos kung wala tayo. Hindi tayo makapuri sa Diyos kung may mga sakit tayo. Bakit, Pastor? Nag-sermon talaga yan. Okay, balik tayo para... Because of your love is better than life, my lips will glorify. God's love brings us joy and fulfillment in life. Ang pinaka-fulfillment ng life sa buhay ng tao ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya there is no joy in this world. Chaos, problem, trouble, but in Lord, you have our joy. Na-remember ninyo ang shepherd na nakita nilang star patungo doon kung saan si Jesus sinilang sa sabsaban, na nakita nila at kumunsa doon ang stars. Nakita nila, kanaramdaman nila ang overjoy. Sa Lord lang natin maramdaman. Bakit, Pastor, naramdaman? Yes. Naramdaman ko dahil alam ko na ang lahat ng mga bagay na sinasuffer ng buhay ko hindi makakumpara sa greatness and love of the Lord. Kaya we still serve God. Kaya ang asawa ko doon sila sa Legazpi ngayon, doon sila sa bahay ng mayor ng Legazpi to minister the mayor. Si Micah nandoon sa sa Jensan. 4 na barangay, hati sila, tig-tatlo-tatlo. Tig-tatlo sila sa isang barangay. Si Melanie, ang ilalabas, hindi sila makalabas papunta doon sa area kung hindi gina-clear sang military. I-clear muna ng military bago sila pumasok. Because baka pagbalik nila, ulo na lang. Si Joey, andun din sa balot. Hindi balot ni Brother Bambe. Andun sila sa Mindanao, sa balot, sa isang isla. Balot Island, sa isla. Puro Mindanao. 2 araw na biyahe. Biyahe pa lang ha. 3 araw pagdating nila kung saan sila mapunta. Doon pa lang sa biyahe nila, tagtag ka na. Kung wala ka pag-ibig sa Diyos, surrender ka. Kabiyahe pa lang. Naramdaman nyo ang naramdaman nila? Because of the love of the Lord, nag-compel sila to serve the Lord.
God's love bring us joy and fulfillment in life. Ang pinaka-fulfillment in life, hindi kung marami tayong saving, marami tayong pera. Hindi naman yan atin. Pagpapala yan, bigay ng Diyos. Kaya huwag kang umawak diyan. Do not love the money. Because you cannot serve two masters. Love God or love of money. Kung love mo money, maging greedy ka. Mahirapan ka magbukas ng iyong mga palad para sa gawain ng Diyos. Pero kung love ang iyong pinagbigyan ng pansin, you open-handed ka para sa gawain ng Lord. Introduction pa lang tayo, objective pa lang yung pala. Sa ang love ng Lord, sacrificial. Sacrificial. Introduction, sacrificial. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. He gave His only, He sacrificed His only begotten Son. Amen. Sacrificial love. And two, behind measure. Sila sa Ephesians chapter 3 verse 19, His love surpasses knowledge. Amen. Surpasses knowledge. Hindi mo matanto, hindi mo maisip, hindi mo masukat. Because the love of the Lord cannot measure. Surpasses beyond. Makasasala tayo pero inibig tayo ng Diyos. Takos tayo sa kamatayan pero inibig tayo ng Diyos. Hindi ang kasalanan nakapaghinto sa pag-ibig ng Diyos because for God so loved the world. Therefore, we need to respond God. Behind mission in Ephesians 3:19. In Romans 5:8, unconditional. Wala saging kondisyon. Tama po ba? Dito lang ko sa kanya dahil pugi sa. Sa kanya lang ko dahil maganda siya. Sa kanya lang ko dahil mabait siya. Sa iyo lang ko dahil magkapatid tayo. Dahil Hudiyo ka. Ang love ng Lord unconditional, wala saging kondisyon. He loved sinners. Amen. He loved people. Ginhigugma kita sa Diyos nga hindi kita karapat-dapat higugmaon. Sino tayo na dapat bigyan ng pansin ng Diyos? Sino tayo dapat lingunin ng Diyos? Ngunit pinakita niya kung paano tayo minahal doon sa cross. Kaya kung minsan nakakalungkot minsan sa buhay ng mga Kristiyano, pag dumating ang mga pagsubok, sinisisi ang Diyos. Hindi ka tayo sinisi ng Diyos. Ay, makasalanan kayo, takos kayo ng kamatayan because the wages of sin is death. But, the gift of God is eternal life. So, hindi ang Diyos nagkondisyon kung sino tayo. Lahat tayo inibig ng Diyos. At mapalad tayo na narito dito ngayon, sa labas, na sila hindi nakaranas nito. Hindi ang lahat nakaranas ng naranasan natin na pag-ibig ng Diyos. Although, ang lahat tinibig ng Diyos. But mapalad tayo na narito tayo ngayon, ini-enjoy natin ang pag-ibig ng Diyos. And what our response about that? Ang tanong, anong response natin tungkol dyan? Kung ang love ng Lord is unconditional, kung ang love ng beyond measure, kung ang love ng Lord is unconditional, sacrificial, what is our response? Ano ba nagtutulak sa iyo ngayon dahil sa pag-ibig ng Diyos? How can you respond God's love in your life as a Christian? Paano mo gi-response? Anong response mo sa pag-ibig ng Diyos? Anong ginagawa mo sa pag-ibig ng Diyos? Paano mo ito mainterpretar ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo kaya nga rito ka? I use compel. Compel means to drive or urge us forcefully or irresistibly.
Hindi tayo maapunggan. Hindi tayo maprinuhan. Ginamit ko ang compel because this is the right word gagamiton ko. Amo ni siya nagapwersa sa aton. Siya, number 1, compel to drive or urge us forcefully or irresistibly. Number 2, the utmost zeal and moral urgency shall be used by Christian to induce sinner into the kingdom of God. Amo ni siya nagahatag sa aton sang enthusiasm na kita ka magwali sa pulong sang Diyos. Kaya gusto nato maramdaman Manila, nagilunggon ako. Gusto natin maramdaman rin nila yung naramdaman natin. Hindi lang tayo. Ilang taon na tayo sa Panginoon, tayo pa rin. Kung na-experiencean mo ang love ng Lord, dapat nag-grow ka. Hindi lang nag-grow, kundi nag-multiply ka. Kung insaktong response mo sa love ng Lord, hindi lang tuwing linggo, ikaw ang makikita ng akin mga mata. Kundi may bit-bit ka para sa Lord because you experience the greatness love of God sa imong nga kabuhi. Even this pulpit, sa mga praise and worship team, hindi ka maging kampante ka praise and worship team ka lang, dapat soul winner ka. Until win nga mag-praise and worship ka lang, wala kasing bunga. Kaya lahat tayo pagdating sa langit, worshiper tayo ng Lord. Pero ang tanong, may dala ka bala sa Panginoon? Nag-compel bala sa iyo? Nagpersa bala sa iyo? Nagtulod bala sa iyo sa paglingkod sa Diyos? Number one the love of the Lord compel us to serve. Kung mo na yung motivation mo because of the love of the Lord, kung gusto ka mag-serve sa Ginoo, that's true. That's right. Nasa tama kang perspective sa buhay mo. Pero kung ang imo buhay, wala nagatubo, kag wala kasing ganitong spirito, ano ang naramdaman mo? Ano na-experiencean mo sa gugma sang Diyos? Na wala ka malang dala sa Diyos, puputiin ang buhok natin, tayo pa rin nagkita-kita. I'm sorry to tell you. Wala kang pagnanasa na marating mo ang bawat puso ng marami. Dahil you are contented kung ano ka ngayon. Huwag tayong magkontento. If you experience the love of God, go. Serve God. Serve God. Everybody says, serve God. I want to serve the Lord. Kapila na kita nakabati sang wali, serving the Lord. Si Joshua, ang aton nga idolo sa pag-serve sa Diyos. Mayara ko bagong outline patungkol sa Joshua 24, verse 13 to 14. Hindi ko pa nawali. Because this is the time and this is the phenomenon to serve God. Ito nang last na panahon na dapat tayo maglingkod sa Diyos. Hindi lang tayo dapat i-spenseful, pakaunon, hungiton permi ng salita ng Diyos, maimpatso kuno kita. Kaon ka na nga kaon, huwag ka nagapagwa, impatso ka. Tama no? Mabutod dyan mo. Ngasiling ka may acid reflux. Hindi ito nakakatuwa. I am serious about this. Ano nag-compel sa iyo? Ano nag-push sa iyo sa paglingkod sa Diyos? Kung wala yan, may problema ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Tama bro? May problema ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Hindi mo matanto ang pag-ibig ng Diyos. Ano ba una na naramdaman mo ng pag-ibig sa Diyos? Forgiveness. Tama? Grace ng Lord. The unmerited favor of God, naging favor ta.
Hindi yan dinalok sa ato ng kaligtasan, hindi lang para sa Israel, kundi para sa mga Hintil din. Because sabi ng Bible, the Apostle Paul, I am not ashamed to preach the good news, for this is the power of salvation, first to the Jew, then to the Gentiles. Now what we are doing? What we are doing right now, if you remember, if you feel the love of God, anong ginagawa natin? Makasaling ka ba na nagbugnaw? Nako, ayun, nagbugnaw ka, wala ka mang ginagawa. Bakit tahimik? Si mo pastor kanina, hindi ka makasinggit. Sakit mo totoo na nawala. Bakit? Bakit anong problema? May problema ba ang pag-ibig ng Diyos sa iyo kung bakit ayaw mo magwali, ayaw mo magwa, ayaw mo mag-serve sa Lord? Serving the Lord is not here. It is four corner. Serving the Lord is out. Go and make disciple. Dapat ang bawat isa ng mga manampalataya ay discipler. Hello? Iba siguro magwa na nga, dahil masakit na itong pastor yung mama. Hindi totoo naman. Ano bang ginagawa natin? Salamat sa may mga bit-bit na mga kaibigan, kapatid, pamilya sa loob ng church. Paano ang iyong kapitbahay? Dalhin niyo ang inyong mga pamilya, sabay kayo magpuri sa Diyos. Sila ni Joshua, me and my household. Pag sinabing household, hindi lang ikaw kaya mo mga kabataan, kundi ang bugos mo nga pamilya. Dapat bit-bit mo para sa Diyos. Hindi mo iwanan ay mga tiga-ulo. Kaya nagtiga sila ulo, kaya ba silain ang mensahe mo, hindi pag-ibig ng Diyos? Eh, sabi, tuktok ang ulo mo, kundi tiga ka na. Number one, the love of the Lord compels us to serve. As we study the Word of God and experience God's love, we grow in our desire to serve Him. Anong pulos nga nagatuon kita sa pulong sa Diyos? Anong pulos nga nagapamati kita sa pulong sa Diyos? Kung wala man lang nato ni ginahimo, nga mag-propel sa aton to serve God. Nasasayang ang atin mga panahon. The love of the Lord compels us to serve because of our gratitude. Mapinasalamaton kita sa ginimo sa Diyos. Kamakasiling kita, ga-influence kita sa madamo. Experiensyahan nyo ba ang na-experiensyahan ko sa Diyos? Ay, ang pamangkot ko minsan, hindi ka gani kilala sa barangay mo nga born again ka. Si pastor naman, kilala ko nga born again ako. Isa nga nag-propel sa aton, isa nga nag-confil sa aton, mapinasalamaton kita sa ginimo sa Diyos sa kabuhita. Tama? Nag-gratitude kita. Ang gratitude natin, Lord, gusto ko ibalik sa imo ang papuri, ang pagpasalamat. My lips will glorify you. And number two, number one, the love of the Lord compels us to serve. Sabihin mo sa sarili, I want to serve the Lord. Itaas ang kamay. Gumawa ka ng vow ngayon sa Diyos. You are accountable of that. Serve God. Siling ni Joshua sa verse 13 yata, fear the Lord and serve Him
wholeheartedly. So, amo na gawang kulang. Na ako na outline, kung ang aton household, kung kita nga mga magulang gusto mag-serve sa Lord, i-influence natin ang ating mga kabataan. We need to influence them to fear the Lord. Kaya kung ikaw nagalingkod sa Diyos, kaya mo mga kabataan wala kahadlok sa Diyos, you are in trouble. Malagay ka sa kapamakan. Maging walay pulos ang iyong mga pinuhunan sa pamilya mo. Number 2, the love of the Lord compels us to obey. Obey. Go. Yes, Lord. Sabi ng Lord sa kay Isaiah, sabi ni Lord, who will go with me? Who will go with us? Sabi ni Isaiah, I, Lord. I want to obey. Obedience is better than sacrifice, sabi nila. Obedience is demonstration of trust in God and a willingness to submit to His guidance. Proverbs 3, verse 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Obedience. Pag obedience gani, wala na yung kondisyon, ay hindi ko maglakad kung wala ko yung balon, Lord. Ay hindi ko yung mga lagad sa mo ka magtuman, sa mo kundi mo yung pagpalain yung pamilya ko. No? Ay hindi ko, Lord, magtuman sa mo kung isa lang ko. Obedience. Obedience is a demonstration of trust in God and a willingness to submit to His guidance. Number B, letter B, willingly yielding oneself under God's rule and commandment. Amo na ang problema nato, hindi nato balaan kung paano kita magtuman sa Diyos. Ka mag-obey sa Lord, kaya kung minsan, wala man kita alam. Hello? Kulang man kita sa kaalamon, kaya wala man kita kasayasat kung anong kagustuhan sang Diyos. Kaya pinabaya lamang kita, adlaw-adlaw, kaon tulog, trabaho, patay. Tandaan nato ng Bible, sa gintintar si Jesus, temptation niya, man shall not live on bread alone. But in every word comes from the Lord. How can you be God kung hindi mo alam ang katotohanan? Therefore, you need to study and you need to learn through prayer and dedication to the Word of God. Prayer. Sabi sa Ephesians, pray in the Spirit in all occasion. In all occasion. Pray in the Spirit. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 18. Pray in the Spirit in all occasion. Prayer. Amo na mag-motivate sa iyo to obey the Lord. Kaman, kung nag-pray ka in the Spirit, nag-close ka sa Lord. Because we groan. Nag-groan kita, hindi natin alam kung anong gawin natin. But pray in the Spirit in all occasion. In all occasion. In good time, in bad time, in prosperity, in wants, pray in the Spirit in all occasion. In all occasion, in serving the Lord, in motivating others, pray in the Spirit. You know, amo man na naga-connect sa imo sa Lord nga Lord, salamat. Balang ko na kung ano ako ni moon. Magagwa ako. Kagisugid ko ang imo gugma sa madamo. Kaya mo ni imo mandatos, Ginoo, sa Great Commission.
Go and make disciple. Ang go pa lang, intindihan natin ina. G-O, hindi go hotel ha. Doon kami nag-star ni mami. Ayos ah. Go, hindi ang go nga go nga Robinson. Kundi G-O, ginapus kita, ginapatuman kita, ginasugo kita, ginamandatos kita nga mag-make disciple. Ang tanong, may disciple ka na? Until now, wala pa? There's problem. Hindi mo maintindihan gano'n. Hindi mo ma-feel deeply sa life mo ang love ng Lord. Kaya kung naintindihan mo deeply, kaya na-experience mo deeply, gagwa ka gidya. Hindi ka gidya wala fulfilling sa life kung wala ka pag-obey sa Lord. Kung isa gina-ignore na nato na, ginapatigaan natin, so ginapaharden naton heart, nga gina-convict na kita sa Lord, nga mo na himuon mo, obey. Wala, Lord, na may dahilan. Parati tayo may dahilan sa Lord. Lord, wala pa ko kapanglaba, wala pa ko kailis, wala pa ko trabaho, wala ko kwarta, wala ko pamasahe. Tulog pang mga bata. Yan kung mag-abot ka sa church, punta na lang mo. Amo na ang kumadalom gid ang imo nga pagkilala sa gugma sang Dios. Kasi kung minsan ang ato na mentality, gusto lang ta maligtas eh. Hello. Pero sa pagtuman sa Dios, damo kita dahilan. Ang problema dira, ang love ni Lord, hindi natin ma-express sa life natin. Mas may ginauna kita sa pagtuman sa Diyos. Sana next Sunday, hindi na muna ang aton sitwasyon. Sana next Sunday, masiling ka, sino nga pagwa mo, Lord? Gusto ko mag-obey. Lead me. Lead me, Lord. May kanta na. Lead me, Lord. Guide me wherever I go, Lord. Number one, the love of the Lord compels us to serve. The love of the Lord compels us to obey, willingly yielding oneself under God's rule and commandment. Alas, last, number 3, the love of the Lord compels us to pursue the call of God. Hindi kita magtinamad, tumanon ta kapadayon, ta kung anong ginumpisahan ta sa Diyos. Wala niya ganina, retirement na pangalagad sa Diyos. Ang retirement mo, kung nanduha mo ka sa magtughoy na. Samtang nagkakabuhi ka, Lord, sige lang, Lord, gusto ko magalagad. Gusto ko tapuson ang ginumpisahan ko sa pag-alagad sa imo. Ano man ang mga balakid, Lord, I want to pursue it to serve you. Gusto ko tapuson, it is finished, sila ni Jesus. My food is to do the will who sent me and finish it. Amen. Huwag ka walang kapoy-kapoy, diriya paglingkod sa Diyos. Wala yung kapoy-kapoy ka kung kapoy lang. Kapoy man. Kung nag-umpisa ka na sa Lord, tapusa. Kaya wala siyang panahon para mag-backslide. Tama? Wala yung oras sa pag-backslide, wala oras sa pagpatuyo-tuyo kapag tinamad. Hindi mo pagsugoon ng mga bata mo nga mga lagad sa Diyos. Ikaw nga mga magulang, pangunahan mo mga anak mo. Kaya kung hindi sila magsunod, problema nila na. Kaguwag na itong pabayaan, nga kita lang mga lagad sa Diyos, sa mga kabataan natin, hindi lang. Fulfill
Gusto mo i-fulfill, gusto mo i-pursue, sige lang Lord, basta mabudlay, sige lang. Kasi wala ko plate, sige lang, kasi wala ko upod, sige lang. Kasi hindi sila kauyon sa akon, sige lang. Sino nang uyon sa akon? Huwag makamagagliliho. Di pastor para sa baba. Kung di man kita mag-stricto, ano na lang kita? Tama? Kaya ang pulong sa Diyos, nag-review ko, no, nag-encourage, kaya nag-tudlo. Kaya kung gusto mo na, mag-learn ka, kag-ipurso mo ang panawagan sa Diyos. Huwag na paghintayin pa nga kung ano pa ang mga butang nga manabo sa imo. Today is the day of salvation. Go, sabi ni Lord. Kaya kung nag-go ka na, padayo na. Ipurso mo, tapuson mo, huwag mo kaligtaan na may gahulat sa imo, Lord. Sila sa Hebrews 12. Run with perseverance. Kaya may finishing. Dapat ipinis mo. Si Jesus gani finish sige. It is finished. Gintapos kini Jesus ang pagantos niya. Wala gid siya magsiling, agoy, sakit man na to. Sige mo gid bakbak sa akon, sakit man. Yanay ka kay manaog ko. Kita ka po sa mga magkurisma. Nagasakwat sa sang cross. Ang isaya, tinungtungan kag uyahon. Balik doon niya kag strike ka na. Ay, dayo man pahigan sa tao. Tunto ka, mabugaat na ganin eh. Sakyan ha. Strike ka niya, karatista gali itong Jesus to. Ay, ti mo. Marisi mo, wala namang gaba. Si Jesus, hindi mo na. Ginanto sa gidya, gintulok kagig kaya. Wala gid siya magpiyong yamata sa amtang ginatulok ka. Kaya kung ikaw ay pagtulog sa imo, manaog sa cross ka, balbalan na ka. Gintulog kagig ka. Kaya siya tapuson ko gini. Kaya kawawa sila, kundi pagtapuson. Because the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi niya, it is finished. Nagkaroon na nang ipinis natin. Nagkaumpisa ka na, wala pa. O harang ka lang sa tunga-tunga, go. Kaya ang pag-journey natin sa buhay natin, hindi lang smooth. Mayroon nga, batuhon ka. Kita mo sa idyag na batuhon sa lakyan. Sa mga batang grasa. Mayroon nga, insultuhon ka. Mayroon nga, kadlawan ka. Mayroon nga, hindi ka papamatian. Karon sa hapon, agyan-agyan naman kita sa tao. Pero sige lang. Iwali lang ang pulong sa Diyos. Kang imo ginahimo, gusto mo tapuson ang ginapasugo sa Diyos sa imo. Kag hindi kita mauntat. Kagkabay tanang nga mga lalaki ni dito karon. Hindi iban manago lang. Kag maglantaw lang sa Facebook. Kag magsiling, praise God. Dapat dito ka eksperensyahon mo kung paano nagpainit, kung paano nagsaot ang mga lalaki sa tunga karsada, nagasaot. Nagadayaw sa Diyos. Ang iba nga nagaging ang ngiti-ngiti lang. Pero sige lang, himuon talang na kay gusto ina sa Diyos nga ginapaabot sa aton, nga tumano naton at katapuso naton asa si Jesus magabot. Wala yan sing rason yung mag-untat ka, wala sing rason yung mag-backslide pa. Kag magkumud-kumud sa igad, kag mangita kampi. Himuang ginapahimo sa Diyos kag tapusa. Kung di ka mayunan sa iban, tapusa. Kaya kung wala si may nagagusto sa imo, tapusa ang pagpanawag sa Diyos sa imo. Hindi pag-untata. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ka mag-untat. Sabihin mo yung ngalan. Sino ngalan? Danilo, hindi ka mag-untat.
padayon ka. Amen. Padayon nga maligon. Ang Diyos sa lagaron. Hallelujah. The love of the Lord compels us to pursue. Tapusa, kapatid. Wala sing dahilan ng hindi ka magtapos. Kaya ang nagatapos naman, ang nagapadayon lamang ay adtong maluwas. Amen. Ang nagapadayon lamang, yadto ang maluwas. Kako nag-umpisa ka, padayon na kapatid. Babay, ida sila. Kung masakit man buot mo, sige lang. Saktan ka man, kaya may ekspektasyon ka, sige lang. Go lang. Bakit? Hindi naman ikaw ang mapiktuhan, kundi ang nagapabilin. Kaya kung nagapasige ka, baskin pa, nga may hindi ka maluyaga, baskin pa, may nakita ka mga bagay nga hindi mayo, sige lang. Ang tema naton, sige lang. Kung nabudlayan ka, sige lang. Kaya wala sing may mahapos sa pagsulod sa ginarian sang Diyos. Lakta lang ang makitid nga dalan kaysa dulo na malapad kag buhay nga walang hanggan. Magapangamuyo kita. I request everyone to please stand. To those who want to serve God. Serving God is a great privilege to everyone. To the redeemed, to the people of God. Mayroon man nag-serve out sa ilang ambition. But we, the people of God, because of the love of the Lord, muna nag-push sa atin na mag-serve sa Lord. Are you willing, kapatid, to give your full life to the Lord and serve Him? Kaya kung nag-serve ka sa Lord, hindi ka pagutuman sa Lord. Wala yan sa nagutuman sa mga tao na nagalingkod sa Diyos. May mga sibing paganiban. Because they serve God. Kung mo na yung ginapangita, serve God. Kaya kung nag-serve ka sa Diyos, malipatan mo ang parcel. Tama, no? Kung busy sa kapag-alaga sa Diyos, malipatan mo ang timo. Bukas ka mo timo, kag chik na, pilakadlaw, may parcel ka na. Na wala ka man mag-send nga, okay. Kadlaw kayo, tama oh. Karoon ang hilig sa mga tao. Ang Shopee, ano pa gani? Plus, ano pa gani? Bala nyo gali, tanan. Will burst ka mo sa parcel, ha? Hallelujah. Pastor, ma-challenge ka na, pakadlaw ka pa. It is true. Mabudlay ba lang magpangalagad sa Diyos? Amo nang tanong. Kung nabudlayan ka, pray in the Spirit. Para ang bugat sa pangalagad sa Diyos, pag-aanon sang Diyos. Kaya kung ang gugma sang Diyos, hindi epekto sa imo, makasiling ka, kamulang mapatindog lang ko simbahan. Pero kung apektado ka sa love ng Lord, makasiling ka, whatever, Lord. Whatever. I want to serve you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us worship the Lord. My lips will glorify you. Let us glorify God. Because the abundance of the heart, the mouth speak.
kung abundance ang heart mo, love na Lord, you speak praises to God. You worship the Lord. You give your entire life to the Lord and say, Lord, here I am. I want to serve you. Hallelujah. Great is the Lord and most worthy of praise. Come on. He is worthy of praise. City of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Yes, the joy of the whole earth, Lord. Great Come on, let us worship the is Lord. the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Come on, let us bow down to the Lord. If you have me, bow down to the And Lord. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout earth and heavens. And Lord, we want to lift your name on Lord, high. our lips will glorify you. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout earth and heavens. And Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to lift you high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal throughout earth and heavens above. For you alone are God eternal throughout earth and heavens above. For you alone are God eternal throughout earth and heavens above. Father, we are standing in your presence this moment. And we lay down our heart to you, Lord. Whatever doubts, whatever hesitation, whatever, Lord, na nakahihinder sa paglingkod sa iyo, we lay down it and we ask forgiveness. And today, Lord, cleanse our heart, cleanse our mind, so that we can worship you, we can glorify you. And we walk, Lord, we walk in the fullness of your grace, so that we can serve you, Lord, with gladness, with joy, with praises, with worship, with adoration. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you for everyone na nandito ngayon, Lord. Pagpalain mo ang kanilang mga puso, Panginoon, na maramdaman nila ang tindi ng iyong pag-ibig, na makapagsabi sila ibang-iba ang Diyos. Hindi sa mapapantayan, hindi sa magkumpara kung kay sino, kundi ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng himala, Diyos ng kagalingan. And today, Lord, I pray, ikaw ang Diyos magpapala sa kanila. Pagpalain mo bawat mga magulang na ririto.
kasama ang kanilang mga anak, Panginoon, at magpupuri at nagpupuri sa iyo. Pagpalain mo ang kanilang tahanan. Pagpalain mo ang kanilang mga gawa ng kanilang mga kamay. Dahil ikaw ang Diyos na tumawag sa amin mula sa kadiliman at dinala sa liwanag upang maging maliwanag kami at magliwanag kami sa sanlibutan ng kadiliman. Because Lord, tinawag mo kami na hindi lamang umupo, tumayo at umuwi. Tinawag mo kami upang lumakad at mamahagi ng iyong mga salita sa marami pa. Panginoon, turuan mo ko, Panginoon, pagpalain mo ko na may madala ko sa iyo. May maialay ako sa iyo na kaluluwa, Panginoon. Ano man mga hadlang sa buhay ko, palayain mo ako. Palayain mo ang buhay ko, God, maging asin ako sa marami pa. Salamat o Diyos sa mga tao na nakatayo sa oras na ito, handang-handa. Napuspusan mo na yung banal na pag-ibig. Yung kapangyarihan mula sa langit na yung banal na Espiritu. Upang mamumutawi sa kanilang bibig ang pagpapuri, ang papuri sa iyo, Panginoon. At ang pagsamba sa iyo at pagdakila sa iyong pangalan. Salamat o Diyos sa panahon na ito, Panginoon, na inipon mo kami sa lugar na ito. At sa aming pag-iiwalay, Panginoon, dala-dala namin ang init na iyong pag-ibig. Ito ang magdalala sa amin na ibahagi ito sa marami pa. Salamat o Diyos sa lahat na naririto. Pagpalain mo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ito ako yung masabi, salamat Lord. Amen. Palakpakan natin si Jesus.